lang munang kausap is yung tatay. Opo, tsaka yung Tapos biglang sinabi ng tatay, oh, ito yung anak ko. bibiyahe din, pipick up din daw po. Bali po yung naging total po ng nakuha ni Giancarlo sa akin ay 1,090,000. Pangako niya sa akin mga 5 days, tita, June 10 babayaran kita lahat. So dumating po yung June 10, hindi siya dumating. Kinuha muna yung tiwala nila, then later on, saka ginawa yung parang modus. Kamusta na po ba yung mga magsasaka na pinagkuhanan nyo ng palay? Po, hindi pa po ako binabayaran. Ay, ang dami ko na ring utang kasi bilang farmer, alam niyo na po ang farmer, kung ano lang yung inanay, yun lang ang ibibili ng mga inputs, yung mga gagamitin sa farm. Bali po yung isang farmer, may utang akong 300,000, yung isa po ay 120, yung isa po ay 180, yung pong isa ay nasa 140. May karapatan po itong mga magsasaka na hindi nabayaran na habulin ng bayad para sa kanila. So sabihin mo sa tatay na habang may panahon pa siyang palutangin ang kanyang anak at binibigyan namin siya ng pagkakataon, palutangin mo siya. Nagpabitag na itong tatlo at hindi kami titigil hanggang sa lumutang itong Giancarlo. Balitaan nyo kami, meron bang pagpaparamdam mula dun sa nirereklamo nyong buyer na si Giancarlo? Wala rin. Yung pamilya niya, wala bang ano? Wala din po. Sige, ikaw sir, medyo malaki-laki ang utang sa'yo nitong taong to. Sa akin po, wala rin po. Tawagan na natin ngayon si Cap Alberto Galvez, Barangay Pulo, San Isidro, Nueva Ecija. Magandang umaga sa inyo, Cap. Cap, ano, kamusta yung pinapagawa ko sa inyo? Nakausap ko na po yung ama. Pupunta po rito, pinasundo ko na ho. Yan, okay. Sir Arnold, matanong ko lang, no? Kailan mo na huling nakausap itong anak mo? June 11, 2024. Anong pinag-usapan ninyo? Yung pupunta lang daw po siya ng bangko at mag-withdraw at babayaran po yung mga palay, pati po yung palay ko, babayaran din niya. So, alam mo, sir, yung naging transaction dito sa mga taong ito? Opo, pero hindi ko po alam na nagdala siya nung araw na yon. Hindi ba dumadaan sa inyo din yung mga transaction nitong si Giancarlo? Hindi po kasi sarili niya po yung kapital niya. Kanya-kanya po kami ng kapital. Pero ang nangyari dito kay Giancarlo, wala naman nilabas na kapital. Yung mga nagbigay pa nga itong mga ahente at magsasaka. Hindi, yung po kasi una niyang nahakot yan, nung alam ko po, nababayaran naman. Nito na lang pong huli, ang hindi yata nagbayad. Okay, so since hindi nagbayad, anong magagawa ninyo ng paraan siguro para mahagilap ang inyong anak? Ganun po. Pagka po lumitaw, ano po, sabihin ko na lang po na pag umuwi siya, ganun. Na kung may magagawa siyang paraan, bayaran niya kasi nakuha naman po niya yan. Pag umuwi siya, hindi nyo matatry na hagilapin or hindi naman tawagan yung girlfriend niya o kung sino man kasama niya para magawa ng paraan? Hindi na rin po namin makontak dahil sa akin po kasi natangayan din ako, kaya ganun. So anong ginawa mo, sir, nung naisahan ka? Anong ginawa mong hakbang laban dito sa anak mo? Hinahanap ko po sa mga may posibilidad na puntahan. Hindi ko naman din po nakita. Tapos di naman din po makontak sa lahat ng yung pong number niyang ginagamit. Alright, so hindi niyo makontak, tama ba? Opo. Ang hindi ko lang, sir, siguro maintindihan is kung kanya-kanya kayo, paano napunta kay Giancarlo itong mga kliyente mo? Sabi naman nila ay ikaw naman yung kausap at katransact dito. Yun po ang hindi ko po malaan. Kasi po, pag ako po ang kausap nila, smooth naman po lahat ng transaksyon namin. Alam naman din po nila yan. Okay. Pero tanong ko lang, Sir Arnold, itama mo lang ako o mali ako. Kasi ang pagkakarinig ko dito sa mga ahente, dahil sa'yo, kaya nakilala nila yung anak mo. Tama po ba? Yun po ang ano. Yes or no lang po, Sir Arnold. Yes or no? Kasi ako po, alam ko naman, Sir Arnold, ako magbibigay lang ako ng no? Kahit naman po, hindi kayo talaga yung hinahabol namin, pero kayo yung ama neto ni Gian de la Cruz, Giancarlo, di ba? So, we will also consider the fact na kung hindi dahil sa inyo, hindi makikilala netong mga to, yung anak mo na nagtiwala, kumbaga in good faith. Di ba? True referral po ba yung nangyari? Oo, kasi gusto ko lang ko kayo bigyan ng konting pressure kasi sa mga naririnig ko kanina parang pag nakita ko po, sige, aanuhin ko. No. Parang sa amin sa Bitag, gusto po namin na bigyan kayo rin ng pressure dahil nakakaladkad, sabi niyo na nga, yung pamilya niyo dito. 'Di ba kasi sa totoo lang po, pag magfa-file ng kaso itong mga ahente na ito, baka mapatawag din kayo kasi dahil po sa inyo kaya nakilala itong anak ninyo. So, maiimbitahan din po kayo para sa isang investigasyon. So, we would like to ask you lang na, kumbaga, take it with urgency po. Okay po ba yun? Kasi ako kanina parang hindi ko lang nagustuhan. Sige, pag nakita ko po,
Sasabihin ko po sa inyo. Kasi unang-una, kamag-anak nyo po yan. Anak nyo po yan, di ba? Well, I'm not saying na magiging bias kayo dito, but we want you to take this urgently po. Hindi nga po nakikita. Masyado na po. Ayun Hindi, nga po. sir, naintindihan naman namin na hindi na bisita. Pero anong gagawin ninyo? May mga tao dito na Oo. naloko na mahigit milyones. So, kung kailan mo na lang makita, Yes. ganun na lang ba, sir? Hanggang doon na Of lang course, ba? bilang mag-ama, Sir Arnold, dapat ikaw meron ka pa rin kahit papanong responsibilidad sa Yes. inyong pag-aasta at pagtatrato ng inyong anak. Kasi kung meron nakita na meron kang involvement dito sa pag-refer ng mga dati mong kliyente or mga kliyente mo kay Giancarlo, you could be an accessory. Oo. Kahit man sabihin natin na ikaw din ay isa sa mga naloko, malay ba namin, baka sinasabi mo lang yan. Ayaw naman namin palabasin na pinagtatakpan nyo yung anak ninyo, pero gusto namin kumilos din po kayo dito. Kasi parang hayakay lang po yung mga sagot nyo kanina. I'm sorry okay? Kasi, di ba, madali lang naman sabihin, pati ako, nabiktima ako Pero, kumbaga, take it seriously. Sir Arnold. Okay po? Kasi talagang dawit kayo dito. You have a responsibility rin po dito. Dahil kung hindi nga sa inyo, hindi makikilala yung anak na si Giancarlo. Tanungin ko kayo, paano napunta kay Giancarlo ang mga account ninyo? 2022, suki ko na po si Tatay Arnold. At saka yung anak niya. So, harap-harapan, kasama ni Arnold at ito si Giancarlo na hinarap sa inyo si Giancarlo. Opo. Anong sinabi ni Arnold sa inyo para ipakilala nitong si Giancarlo? Ito po yung anak ko na bibiyahin na din, pero kanya-kanya kami ng transaksyon. Okay. So, Sir Arnold, nakuha nyo? Opo, So, nakikinig kasama kayo dito sa nangyaring transaction, so napaka-importante na mahagilap nyo tong si Giancarlo kasi kung hindi, kayo din ang posibleng masampahan ng kaso na accessory at kayo at kasama din kayo dito. Okay, sir? Opo. So, I would say that you take it with sense of urgency kasi kung hindi, baka bilang mamaya negosyo mo madamay at masarayan. Opo. Okay, maraming salamat sa iyo. Dahil andyan na yung tatay, hindi natin makagilap yung anak, pero andyan yung tatay. Kayo po, kausapin nyo na diretso yung tatay. Ako po yung nahihiya sa inyo, kaya lang, siyempre, alam nyo naman po, masagot po ulit kayo. Ay, ako po yung nahihiya din sa nangyari sa atin. Kasi Hindi po andito tayo ngayon. siyempre, hinahabol po ako ng aking mga farmers. Alam nyo po naman na talagang wala po akong ibabayad doon. At ako po noon ay nakikiusap sa inyo, natulungan ako dahil ako'y 2 beses nang na-opera. Ay ako'y humihingi sa inyo ng tulong. Sabi nyo, hindi nyo nga po makita si Giancarlo. Kaya ngayon po, napilitan na po kaming magpunta ng Tulfo para po kami ay humingi ng tulong. At sa akin pong palagay, ito lang po ang aming way para po kami ay matulungan. Kahiya-hiyaman po, alam namin na ito'y pamilya ninyo, pangalan ng pamilya nyo, kaya lang po, ang iniisip ko po din ay para siya ay wala ng ibang mabiktima pa. At sana po kami ay matulungan nyo na mabayaran kami ni Giancarlo at nang mawala na po ang stress ko sa buhay dahil siyempre po halos araw-araw tinetext po ako ng farmers ko. Yun lamang po at pasensya na po kayo. Yun nga ho, gaya nga ho ng sinabi ko kay Boss Ipe, lalapit na ho kami kay Sir Tulfo dahil nga po intay kami ng intay, ilang buwan na ho yung lumilipas, wala naman pong nangyayari. At gaya din po ng sinabi niya na ang palagay niya nandoon sa girlfriend na umuwi. Ilang beses na po namin siyang kinontak. Nung una ho, sumasagot. Nangangako. Basta po, hindi naman din po ako lulubay, kahanap at katatanong kung nasaan. At basta po lumutang, re-report namin po agad sa inyo. Ngayon naman siguro, tawagan na natin yung Municipal Administrator ng San Isidro Nueva Ecija, si Ma'am Grace Carino. Ma'am, matanong ko lang, actually, negosyo na kanyang ginamit itong Giancarlo sa kanyang tatay. Meron bang any businesses na naka-license or nakapangalan under Arnold de la Cruz? Ipapa-verify ko ngayon with our DPLO. And then, ma'am, also as well, yung main concern namin dito, no, may parang bali-balita kami na medyo may pagka-influential daw itong pamilyang De La Cruz dito sa ating local politics dyan sa lugar. Anong masasagot nyo dyan, ma'am? Sabi ko naman po dyan, papas naman po natin titingnan kung ano yung magiging, lalo na, idol naman din po si Kapitan Ato Galvez na working hand in hand naman sa LGU. Hindi po kasi maganda sa image na ito tolerate yung gano'n, lalo na may mga needed man na talaga namang nagpapahirap
para dun sa palinan na kinuha ni Sir Giancarlo. Paano natin naman ngayon, ma'am, maasistahan ang ating mga lumapit sa amin na mga ahente? Of course, apektado din ang ating mga magsasaka dahil sila din ay nagdedepende lang dun sa magiging bayad nitong Giancarlo, dun sa pagbayad sa mga magsasaka. Medyo malaki po kasi yung accumulated amount at alam ko po na nandyan po yung tatlo na nagre-reklamo. Yes, correct, ma'am. Ako, Sir Carl, ng LGU San Isidro, kasama po ang PNP at ng barangay. Ito tutukan po namin ito. Actually, may series na po yan ng mga reklamo. So ngayon po, ang maano na lang po is masabihan po natin si CCOP na tutukan yung pagdating dun sa mga kailangan ko ano bang nakapag-file na po sa I-think po, yun po yung huli kong kita. So, tingnan po natin kung ano yung progress. At kung hindi mahanap, medyo magiging challenge po talaga yan, Sir Carl. Alright. Ma'am, kasi yung main concern din namin dito, of course, is talagang mahagilap yung tao. Meron ba kayong sigurong magagawa on that part para at least karoon ng APB or All Points Bulletin at ang ating lokal na pamahalaan para at least kung mamataan yung tao na to ay mapalutang siya? May magagawa ba kayo doon, ma'am? Anyway, yung tatay naman po yata is visible in Pulo. So kung kailangan po namin papuntahan at ma-imbita dito sa LGU of San Isidro sa munisipyo, gagawin po na. Sir Carl, as per setting po with our BPLO, wala pong nakaregistered na business name under Arnold de la Cruz po ng Barangay Pulo. Well, ma'am, asahan na lang namin no, yung magiging aksyon ng inyong tanggapan and manghihingi din kami ng update tungkol dito kung siya ay napalutang or any progress dun sa investigasyon nyo. Okay, ma'am? Opo, Sir Carl. Sige, ma'am. Maraming salamat po sa inyo. Sir Carl. Thank you po. Ayan, narinig nyo naman, yung pamilya daw, walang rehistradong business permit dun sa city kung taga saan sila. Siyempre, medyo ano yun, medyo kumbaga red flag sa atin yun kasi million yung mga transaction nyo. So, wala pala silang business. So, kailangan nating mag-ingat sa susunod na mga transaction na gagawin nyo. We would suggest na pumunta po kayo dun sa city mismo, sa LGU, isi-schedule namin kasi mas magandang community level. Makarinig nila yung panig nyo, malaman nila kung saan nagkulang, kung anong kailangan nilang tulong na ibibigay din po sa inyo. Nasagot din naman yung tanong nyo na ma-impluwensya yung pamilya. Sabi naman ng municipal admin, magiging patas sila. At nakikita naman nila na bukod sa inyo, biktima po talaga rin yung mga magsasaka. Alright, siguro next natawagan natin itong ASEC Unicols Manalo, Officer in Charge ng Field Operations Service Department of Agriculture. Magandang umaga sa inyo, ASEC. So sir, magagawa ba ng inyong tanggapan as Department of Agriculture na makagawa ng aksyon or investigasyon ukol dito sa reklamo na to? This was brought to our attention ng aming Undersecretary for Rice Industry Development Program kasi doon po kayo sumulat at nag-usap nga po kami nung Biyernes at ako po ay tiningnan ko yung lugar ng mga nagrereklamo. Doon po, 3 region ng ang coverage nito. Nagbigay na po agad kami ng instruction kasi baka po may mabiktima pa at yung atin pong mga pasintabi lang din po doon sa ating mga bisitang nagrereklamo dyan kahit paano po is nakakaangat sila doon sa ating mga magsasaka. Kami po dito sa aming tanggapan ang pwede naming matulungan muna ay yung mga naapektuhan ng mga magsasaka. Correct. Kasi magsisimula na po ang taniman, no? Ang tinatawag natin na dry season. Ang i-request ko lang po siguro sa tanggapan ninyo is mabigyan kami ng detalye ng listahan ng mga apektadong magsasaka nung 3 probinsya. At hindi lang po ito ipapakalat namin yung pangalan nitong tao na to sa 3 region but sa buong Pilipinas po kasi baka may mabiktima pa. Ngayon naman sir, yung main concern ko dun sa mga magsasaka natin since nabanggit ninyo. So anong ang klaseng assistance yung magagawa ninyo sa ating mga magsasaka na apektado? Since mga rice farmers po ito, no, meron po kaming iba-ibang klase ng assistance. Alright. Ang naka-fix po dito ay pagbibigay ng libreng binhi saka ng fertilizer. Ang ipinamimigay po namin kung sila po ay kasama dun sa listahan ng tinatawag namin na RSPSA, yung Registry System for Basic Sector in Agriculture, at sila ay kasama dun sa cluster areas. Hanggang 10 hektarya po na kailangan nilang seed ang pwede naming ibigay. Sa fertilizer naman po, ngayon po kasing taon, voucher system ang pagbibigay namin ng tulong. So ibig sabihin, naka-voucher po yun, 3,400 po kada voucher, kada hektarya ang pwede naming ibigay na tulong
volume. Pero ang maximum po nito ay pag hybrid po ang tinatanim nila, hanggang 10 hektarya, pag inbred naman po hanggang 5 hektarya lang. Sir, matanong ko lang din, no, kasi yung pagdating sa proseso siguro ng pagbebenta ng palay, can you explain to us, sir, ano ba dapat yung sistema na sinusunod ng ating mga magsasaka? Of course, malaking bagay din yung pagbebenta pagkatapos ng harvest season. So, sir, ano yung magiging advice ninyo or correction siguro sa mga sistema? Kasi of course, ang nangyayari ngayon, after magsasaka, may dadaan na ahente, then another ahente, hanggang sa papatong na papatong, hanggang sa tataas yung presyo, which could possibly explain also as well kung bakit din medyo tumataas ang ating bentahan ngayon. Anong magagawa ninyo or anong side ninyo, sir, tungkol dito sa ganitong klaseng sistema? Opo, magandang tanong yan. So, ang programa po natin ngayon ay ililimita natin yung, again, pasintabi din po, no? Kasi ito yung business nila, nung mga nandyan, is ililimitahan natin yung mga middleman o yung mga trader. Kaya po, ang programa ng Department of Agriculture ngayon, yung tinatawag natin na Convergence with NIA, ng National Irrigators Administration, ng ating National Food Authority, yung kinakluster o kinoconsolidate natin yung ating mga magsasaka para meron silang volume, no, na maibibenta. Ngayon po, ang suma total po nito is gusto natin silang sulungan na kung mas malaki ang return na nakukuha nila. Namimigay po ang Department of Agriculture ng mga makina sa pagsasaka, mga facility para i-dry nila. Kasi mas maganda po, nakakakuha sila ngayon ng mas mataas na presyo ng kanilang palay kung dry siya. So lalo na po ngayon kasi nagtatag-ulan, wet season ang tawag po natin dito. Mas maganda po na nadadryan. So may mga programa po kaming ganun. But sa pagbibenta po, ang final na decision ay nasa mga farmers pa rin. Kasi alam naman po natin na yung po talagang may mga kakayahan na pumunta sa mga sulok-sulok, no? Ay yung ating po mga farmer, ayaw na nilang magdala pa ng kanilang kung mayroong lalapit sa kanila. Kaya medyo, ito po ay hindi ko naman generalize. But ito po ay nangyayari. So, yun nga po, ang ginagawa natin is nakikipag-usap tayo na ito may choice na kung saan kayo pwedeng magbenta. Yun nga lang po, alam naman po ng ating mga kasamahan dyan, no, na pag sa DA o sa gobyerno, sa NFA po kasi ang kumbaga, arm namin, no, na pwede silang magbenta. May proseso po kasi. Ang NFA po kasi, kung doon sila magdala, pwede po silang mabayaran mga after 2 weeks pa. So, ang alam naman po natin yung mga farmer, ang gusto nila pag nagbenta sila ng palay, kumbaga po kaliwaan. So, ang inaano lang po namin is may choice ang ating mga magsasaka na magbenta. Pero at the final, at the end of the day, sila pa rin po talaga ang nagdidesisyon kung saan nila. Kung may makuha silang mas mataas na presyo, doon po nila na ibibenta. Okay. Sige, sir, asahan na lang namin, no, yung magiging agaran aksyon ninyo dito. And as well as sana magkaroon kayo ng joint investigation or kahit mang collaboration with the local government, which is kausap namin kanina, yung LGU. And as well as dito tatawagan din namin maya-maya yung CIDG. So would that be possible, sir, na magkaroon kayo ng collaboration or joint investigation with these agencies? Yes, definitely po. Kasi ang sabi nga po natin, ang pinaka-apektuhan dyan, yung mga direct na kliyente namin, yung mga magsasaka ng palay. Alright, sige sir. So maraming salamat po sa inyo, ASEC U. Nichols Manalo. Magandang umaga po sa inyo. Okay, salamat din po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Alright. No, bago natin tawagan ng CIDG, para lang maintindihan ng ating mga manonood, ang dahilan ng pagtawag namin sa Department of Agriculture is para talagang masabi ang ganitong klaseng sistema na mayroong panluloko, panglalamang, and many other things na kung saan apektado ang ating mga magsasaka kasi napaka-importante na ma-address ng Department of Agriculture yan. Because of course, ang number one na apektado dito ay ang ating mga magsasaka. Well, ngayon naman tawagan na natin ang Chief Investigator, Anti-Fraud and Commercial Crimes Unit, Camp Crame, Quezon City, si Sir Salvador de la Cruz. Magandang umaga po sa inyo. Sir Carl, ang masasabi ko lang dito sa aming opisina para maisumiti ang mga dokumento na hawak nila. Kung hanggat maaari for our investigative process, we will
send invitation letter to the address of the respondent. In terms of the case ba, do you know possible kung anong posible na ma-file against dun sa tao na to? It is a fraudulent act na may mga pangako siya na hindi natutupad, lalo-lalo na kung mayroong ebidensya sila through text messages, sa social media messages, pwede pa natin gagamitin yan bilang ebidensya. And then sir, napag-alaman din namin dun sa local government na wala din na mga supposed na lisensya itong tao na to at kanilang mga pamilya ukol dito. Is this also another possible evidence against them na talagang meron silang plan and talagang pinag-isipan na manloko? Yes po, Sir Carl, we will investigate for that. Ngayon naman sir, kausap din namin yung Department of Agriculture. So, possible ba magkaroon din ng collaboration on your side with Department of Agriculture and also as well yung local government ng San Isidro, Nueva Ecija? Yes po, anytime. Kasi sila po ang may mandate dyan regarding dyan sa agriculture product na inangkat o kinuha doon sa respondent. So, pwede po sila makipag-ugnayan. Joint investigation on that case, Sir Carl. Well, sir, asahan namin yung maging agaran aksyon ninyo dito at we'll be endorsing itong mga complainant namin dun sa inyong tanggapan para magawan kaagad ng agaran aksyon. So, ang mangyayari, sir, no, parang magiging consolidated case ito na kung saan ay one case pero multiple complainant. Tama po ba? Opo. Alright. Sige, sir. Maraming salamat po sa inyo, Police Executive Master Sergeant Salvador de la Cruz. Salamat po. Alright. Ngayon naman, balik muna tayo siguro sa inyong tatlo. So, okay ba kahit paano nangyaring yung araw na kinakausap namin yung iba't ibang mga agencies para lang makuha lang kanilang attention na merong ganitong klaseng underground na panloloko or pangyayari. So, okay ba sa inyo? Yes po, okay po. Kasi at least po, maraming nakakita o nakapanood na itong taong to ay dapat iwasan. Dahil marami nang naloko at malamang marami pang lolokohin. Tama. So after ng programa, you head to Camp Crame. We'll be coordinating dun sa office also as well para matanggap yung inyong mga complaint para matuluyan na kayo makapag-file ng case. And then meron naman mga joint na sinasabing investigation ng Department of Agriculture dito. Alright sa inyo? Okay po. Alright, sige. So maraming salamat sa inyong tatlo sa paglapit dito sa #ibabitag mo para hawakan ng inyong sumbong. Alright? Marami pong salamat at kami po ay naniniwalang matutulungan niyo po kami talaga. Alright. Salamat Maraming po. salamat din. Diyan tayo nagtatapos ngayon sa una nating sumbong. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak. Tatak bitag ilalaban kay di iiwan. Ito ang #ibabitag mo.